Pangkat naman nagsasalita. Yes. Hello. Amen. Good afternoon, everyone. And purihin po ang Panginoon sa panibagong pagkakataon o pribilehiyong binigay sa atin ng Diyos to preach the Word of God. Amen. Are you blessed this afternoon? Muli po, magpapakilala po ako. Ako po si Brother Daryl. Mas trip kong tawaging brother. Ayoko ng preacher. Nakikringian ako. Gusto ko talaga brother lang. Kasi brother tayo. Kasi lahat tayo maging preacher in the future. So, brother, bilang kapatid sa pananampalataya, you are called to preach. Amen? Go ye therefore and teach all nations. Di ba? Matthew 28, verse 19 to 20. Regardless of what title you have, you are called to preach. Amen? Kayo, bala kayo kung gusto niyo preacher. Basta ako brother lang. No? Ang ating pong tatalakayin ngayon mga kapatid, magandang hapon po muli. Tayo po ay tumayo lahat at buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Sa James chapter 4 verse 1 hanggang 3. Sabay-sabay po nating basahin kapag nakita na po, say amen. James chapter 4 verse 1 to 3. Nakita na po ba mga kapatid? Amen. Kung nakita na po, sabay-sabay po natin basahin. Chapter 1, ready, read. From whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lust that war in your members? You lust and have not to kill, and desire to have, and cannot obtain. You fight and war, yet you have not, because ye ask not. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Tayo po yung muko, tayo po yung manalangin. Manaming Diyos sa banal at dakila, kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo pong busilak na kalooban, sa kaligtasang ibinigay po sa amin, sa mga biyayang espiritual na natatanggap po namin sa araw-araw. At dalangin po namin, Lord, na buksan niyo ang aming mga puso at isipan, maintindihan, maunawaan ang mensahe sa araw pong ito. At naway patuloy po kayong manguna sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin, sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Tayo po mo pong lahat. Alam niyo mga kapatid, itong mensahe ko ngayon, medyo, actually, I'm a little bit hesitant to preach this. No? I'm not promoting any divisions. I'm not promoting splitting of churches. But it may sound that I noticed something in our service. No? Divisions. What is the cause of church splits? No? Divisions that leads to church splits are sad and all too common occurrence in the body of Christ. Yung po mga pangyayaring ang isang gawain, nagkakaroon po ng pagkawatak-watak. Sa iba'y common na po ito. At sa atin, bilang mga mananampalataya na ang tingin po natin ay matibay na yung ating pong gawain at nagkakaisa na, wag po tayong basta-basta magtitiwala. Dahil may mga malalaking simbahan na tipong hindi na mapapatumba ng kahit sino, pero after a year and year na lumipas, iba na yung namumuno, iba na yung estilo ng kanilang pananambahan, iba-iba na yung miyembro, nagsiliparan na yung mga miyembro, napunta na sa iba't ibang dako ng mga simbahan, yung iba nagtayo ng sarili nilang simbahan, hindi po malabong mangyari po yan sa mga gawain po natin. Yet, I'm not promoting, mga kapatid, disclaimer ko po, I am not promoting na tayo po yung magkawatak-watak, kundi ang mensahe nito ay isang paalala po sa atin na sana tayo po ay magkaisa pa sa ating mga gawain in the future. The effects of a church split, regardless of the cause, can be devastating. Yung pong pagkakawatak-watak ng simbahan, regardless of what the cause is, napakasakit po na sa damdamin ng tatay. Amen? Ang pastor natin, promoting unity. But we, the members of the church, is promoting factions.
groups, divisions. Your principle is not the same with my principle. And then, magkanya-kanya tayo. Hindi alam ng pastor nyo. Amen? Ang pastor, mga kapatid ng pastor po natin, I'm not saying ang pastor ay blind sa situation. Ang pastor po natin alam yung sitwasyon. Pero sa dami po ng ginagawa ng pastor natin sa gawain, sa pagpapalaganap at pagpapalaki pa ng mga gawain, imagine our pastor ay parang ano po yan, turumpok. Pagkaikot, pagtumbay, tatali na naman, paikutin na naman. Kahit saan iba to, umiikot. Ba? Hindi mapipigilan yung pagronda ng pastor po natin para po maipalaganap yung salita ng Diyos. Pero po tayo, mga lingkod ng Diyos, na kailanman hindi pa nakaalis sa pwesto na ito, tayo po yung nagiging cause of church split. Okay. Church splits distress and dismay mature believers. These illusions new believers cause havoc in the lives of the pastors and their families and bring reproach upon the name of the Christ. Yung pong pagkakaroon po ng mga ganyang klaseng aktibidades, yung pagkakaiwalay, pagkakaroon po ng mga issue, behind issue and behind issue, alam niyo po ba kung sinong tinatamaan yan? Kahit mga mature Christian, nasisira po dyan. Yung sasabihin niyo, ay mature na po yan. Di na yung natitinag sa kanyang pananampalataya. Diyan na nagbinatayan, diyan na nag-asawa yan. No. Lahat po, ang tao, kahit sinong pinaka-tapat na lingkod ng Diyos dito, nagkakaranas po ng tentasyon. Kaya hindi mo pwedeng i-exclude yung sarili natin. Matanda na ako sa Panginoon, hindi na ako aalis dito. Over my dead body, hindi ako talaga magbabago ng pananampalataya. Pero iba po ang bulong ng dyablo. Tama mga kapatid? Si Eva at Adan nga katabi na nila Panginoon, kasama na nila Pero naloko pa sila. Diba? Si Judas nga, kasama na yung Panginoon for 3 years Walang humpay na sila naglalakbay, magkakasama, pero naloko pa rin. Di po ba? But there is hope. Churches that split can experience healing and restoration. But, mga kapatid, kung yan may dumating sa buhay po natin na magkaroon man tayo ng sarili-sariling pinaglalaban, ang simbahan, ang Panginoon ay may hinahanda pa rin pong lunas para po tayo ay ibalik sa tamang alignment. Ang isang estudyante, nag-aaral po yan. Tama po ba? You are called na para mag-aral sa school. Amen. Pag nagjowa ka, are you called na magjowa sa loob ng classroom? No. Tama? May mga young people, may mga students na nako-call out ng guidance counselor because of what? Yung ginagawa ng estudyante ay hindi na angkop sa ginagawa niya. Kung siya estudyante na dapat nag-aaral, kaya siya dadalhin sa guidance counselor kasi i-aalay yung kanyang may violation Tama po ba? Sino umattend dito sa mga meeting ng mga teachers? Di ba may babasahin doon? Ito yung rule, ito yung suot, ito yung gupit, ito yung damit. O yung mga magulang, dapat alam niyan. Ngayon makikita niyo yung mga young people pag pumasok sa school yung mga anak. Di po ba? Hindi yung nagsusuot ng tamang uniforme, hindi tamang gupit, hindi tamang sapatos. Yung iba, bawal ang rubber shoes, nagbabaon ng rubber shoes. Pagpasok sa loob, saka mag-rubber. Di po ba? Minsan, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, ganyan tayo. Yung iba rito, hindi nakikitang walang hikaw. Di ba? Wala tayong hikaw. Pero paglabas ng simbahan, naghihikaw na. Yung iba rito, hindi nag-iinom. Pero paglabas, mga lasenggo. Di ba? Naidawit ko lamang po yan. Hindi pa naman po yan yung pinaka-point natin. No? Naisundot ko lang ng konti. No? Na minsan, huwag kayong madadaya sa panlabas na itsura ng isang lingkod ng Diyos. Kung minsan, parang akala natin, naka-uniforme tayo, nakakorbata, nakasuot ng coat and tie, kahit mainit, may dalang Biblia, maraming libro, maraming folder, pag nag-pray sa intim, masasabi na agad nating banal? Hindi po. Minsan, yung mga nagtatago sa kamiseta ng isang banal, ay hindi pala talaga banal. Amen? At yan po tayo mag-iingat. Churches are like hospital, full of wounded and sick people, but in the church, the sickness is seen
and the wounds are those we inflict upon ourselves and one another because of sin. Ang church parang hospital. Bakit pupunta po ang isang miyembro o isang mananampalataya o ang isang tao sa simbahan? Bigyan natin ng isang senaryo. Ang unbeliever, bakit pupunta sa church? Dahil in-invite siya. Wala pa siyang alam. Wala naman siyang motivation to serve the Lord. Amen? Kung minsan, nag-over-expect tayo na kapag nasyara na natin yung tao, tumanggap na sa Panginoon, dapat pagpunta na rito, nagbago na siya. Kaya yung mga likod ng Diyos ay mga bagong ligtas na pressure. Nahihirapan. Nabibigla. Magbabackslide. Aayaw. Matitisod. Di ba? Yung iba naman nag-church, pag ang isang lingkod ng Diyos na bautismado na, siya ay may obligasyon na. Pinag-aaralan natin yan. Church Covenant. Kapag ikaw ay nabautismuhan, nakausap ka na, meron ka ng kasunduan sa Diyos, sa simbahan, sa pastor at sa mananampalataya na ito yung gagawin mo. Tama? Ngayon, ito yung problema. Pag tayo may mga sari-sariling problema, para ba tayong isang opisina, sabi niya, kung anong problema mo sa bahay, iwanan mo sa bahay, pumunta ka ng simbahan na dapat, banal na banal ka na. Is it applicable sa atin bilang mananampalataya? Halimbawa ako, iniwanan ako ng asawa ko. Sumama sa ibang lalaki. Pag simba ko, dapat ramdam ko na hindi ako naiwanan. Pwede ba yun? Namatayan ka ng nanay at tatay. Pagpunta mo sa church, dapat happy ka, masaya ka, hindi ka nakaranas ng kamatayan. No. Ganun din sa mga taong depressed, may problema sa pera, and so forth. Lahat ng problema dinadala. Bit-bit po natin yan. Pagpasok mo sa loob ng simbahan, hindi mo kayang iwanan yan. Dadalhin mo yan sa Diyos at ibibigay mo sa Kanya para solusyonan niya. Amen? Pero ang tingin ng mga mananampalataya, kapag ikaw may problema, pag pumasok ka dito, bakit mo dinadala problema mo rito? Kaya kayo questionin niyo yung pananampalataya ng isang tao, dapat hindi ka ganyan kasi Kristiyano ka na. Dapat hindi ka na nadidepress. Hello? Amen? Ngayon mga kapatid, mali pong thinking yan. This church is a safe place for us. Amen? Pag naramdaman mo na hindi na safe yung church environment, are you still motivated to attend the church? Ay, sasabihin ko naman, look unto Jesus. Pinaka-powerful word yan eh. Tama? Brother Tirso, look unto Jesus. Pero lahat ito, pinipersecute siya. Tingnan mo tatalab yung look unto Jesus sa kanya. Kung lahat kayo, pinipersecute siya, pero all of you never look unto Jesus. But you insist na yung tao nyo, pinipersecute nyo, look unto Jesus. Di ba dapat unang-una kayo ang tumingin sa Diyos kung tama ang ating ginagawa? Amen? Sorry na. Kaya nga sinasabi natin mga kapatid, the church is like a hospital. Ang tao pumasok na may sakit, dapat umalis siyang magaling. Bakit tayo pag pumasok sa simbahan, lupay-pay, wasak-wasak, paglabas mo, lalong sabog. Adobo na ang katawan mo. Tingin mo yung taong pumasok dito, na ini-expect niya that the brethren will comfort them. Yung people that he expect or she expect na magka-comfort sa kanila is the one that they will persecute me. Ang mga brethren ba natin ang ating kakampi o ating kaaway? Hello? Are you with me? Amen? Kakampi mo ba yung katabi mo? Say amen. O kaaway mo? Pag kaaway mo, yakapin mo. Sabi ng Panginoon, di ba? Pag-pray mo yung kaaway. Pagdasal mo yan. Huwag mong iwasan yan. Pag may kaaway ka, dikitan mo at ipagdasal mo. One sin that causes multiple problem is lack of forgiveness. Ang ating pong kasalanan, kung bakit tayo ay natitinag sa ating mga gawain, ay dahil hindi po tayo marunong magpatawad. Hello? Are you with me? Nagpapatawad ka ba? O patapatawaran lang sa harap ng mata ng tao? Pero yung totoong pagpapatawad, hindi mo pa nagawad doon sa tao. Nakagawan mo ng kasalanan. Hello? Huwag kayong plastic. Ang pa-plastic ninyo, pag nakaharap yung pastor, kala nyo, babait nyo sa kapatid nyo. Pag wala na yung pastor,
Siraan kayo ng siraan sa kapwa ninyo. Kadiri kayo. Pangit, no? Pero yun yung pinaka-appropriate word na gusto kong sabihin. Kadiri. Di ba? Pag nandiyan yung pastor, may bisita, napakababait natin. Pag wala ng bisita, at kanya-kanya na lang, siraan na siraan sa atin. Di ba? Di ba? Amen? Preach on? Preach on. No Christian is perfect. Ito po yan. Nagkakamali po kami. Nagkakamali po tayo. Hindi po perfecto ang ating gawain. Sabi nga, hindi perfecto ang ating pagkatao. Di ba pinag-aralan natin? Biblical holiness. Hindi po sinless perfection. Nagkakaroon pa rin po tayo ng kasalanan at nagkakamali. Kapag ang isang lingkod ng Diyos ay nagkamali, ano pang gagawin natin? I-judge natin. Tama? Tama ba? Amen? I-judge mo. Wala pong masamang mag-judge. Dahil may biblical judgment, may tamang paraan, may righteous judgment. Paano ipapataw ang righteous judgment? Kausapin mo. Tanungin mo. Pag nagsalita, di nalaman mo. Pero pag nag-judge ka nang hindi ka nagtatanong, mali po yung judgment mo. Dahil yan ang tawag dyan ay assumption. Ang assumption ay hindi totoo. Tama? Pag nakita kitang malambot, sasabihan kitang bakla agad, hindi pwedeng ganun lang talaga akong gumalaw. Pero lalaki ako. Di ba? May anak ako. Tama? Ano? Ayun eh. Ganyan ang problema natin, mga lingkod ng Diyos. Sometimes, most of the times, you are entitled. Pag Kristyano, huy, banal. Pag lingkod ng Diyos, huy, banal. Pag preacher, huy, banal. Di ba? Pag membro, konti lang. Di ba? Ay nagkasala yung membro, kadiri na yan. Ano? Tama? I-judge natin yan. I-persecute natin yan. Tama po ba? Ginawa po ba ng Panginoong Jesus yan kay Judas? Sige, try nyo lang mag-isip kayo. Tingnan nyo yung nangyari. Binenta niya. Sabi ba ni Jesus, kinalulu ako na, bugbugin ninyo. Wala naman siya ginawa eh. Di ba? Si Pedro, alam nang ikakalulu siya. Sinabihan ba niya iba ng lingkod? Pag ikakalulu ko, bugbugin ninyo, i-persecute nyo, ha? Yan talaga yun, kilala ko yan, dalawa yan. Ginawa ba ng Panginoon? Hindi eh. Ang gusto ng Diyos, tayo ay magmahalan. Tama? Amen. Magmahalan ba? Ang cliche eh. Kadiri. Magmahalan. Hindi ko kayang ibigay. Ba't ka nandito? Di ba? Ba't ka nandito? Minsan yung pagmamahal na term, parang, parang boring. Parang, cheesy mo. Di ba? Pero alam mo, dun po tayo tinawag ng Diyos. Kayo ay naligtas sa pag-ibig. Kaya sana ang pag-ibig nananalaytay sa puso ninyo. Hanggang ngayon, kaaway mo yung katabi nyo, no? Yung kaaway mo, nandito sa kabila. Yung kaaway mo, nandun. Hanggat maaari, hindi kayo magpupros ng landas. Di ba? Hindi kayo magkikita. Magpapatiligan kayo sa My Day. Magtitirahan kayo sa posting. Magtitirahan kayo sa share atot. Di ba? Amen? Kasi na matatamaan. Yung matatamaan yung isa? Magbabato lang kayo na magbabato. Ang matatamaan sino? Yung pastor nyo, yung membro, yung hindi kinalaman, walang alam. Magtatanong, ganyan talaga mga Baptist? Unethical. Tama? Ano sabi kanina? Moral, ethical, at good conduct as a Christian. Diba? Yung turo kanina, kung tinuro ni Kuya Emon kanina. Yun yung manifestasyon ng isang banal na lingkod ng Diyos. If you are moral, may obligasyon ka, moral obligation, huwag mong gawin yung masama na ayaw mong gawin din sa'yo. Simple. Gusto mo, sapakin ka, ito manapak. Huwag ka magmura, ka rin magmura. Tama? Ethical. Ethical ba ng isang Kristiyano magpopos na masakit sa kapwa niya? Ethical ba? Hindi. Unethical. Ethical ba na ang plato, pag nilagay natin dito sa pulpito, pinagkainan, is it ethical? Unethical. Pero ang plato, ilagay mo sa lababo, ethical? Pwede, ethical. Yung linisin niyo yung plato yung pinagkainan nyo, ethical? Ethical. Diba? Ibig sabihin mga kapatid, alam niyo naman pala yung ethical eh. Bakit hindi nyo ma-impose sa buhay ninyo?
Tama po ba? Ay, hirap eh. Galit na ako eh. Grabe, pinatamaan ako eh. Hindi pwede. Akala mo ah. Napansin ngayon ng inyong mga guro, ng inyong mga teacher. Di ba? Nahiya tayo sa teacher natin. Napapangal yung mga lingkod natin magturo. Amen? Hindi po sa panunumbat, pero nanunumbat. Oh? Kasi hindi nyo naiintindihan yung effort. Di ba? Para sa inyo rin yun eh. Pag kayo nagkaanak, pag nag-aaway yung dalawa yung anak, sige, try nyo huwag niyong pansinin. Mamaya, duguan na yun. Di ba? O ganun din sa atin. Normal na mangialam ang inyong mga kapatid. Nakamustahin. Bakit? Ano nangyari? Gawan natin ang aksyon para sila magkabati. When all these imperfect people get together, disagreements, hurt feelings, and misunderstanding are inevitable. So, normal po yan na magkakaroon talaga tayo ng hindi pagkakaunawaan. In so many aspects, hindi ko na isa-isahin. Hindi talaga. Magkakaiba tayo ng tao. Pagdating nga lang sa doktrina, minsan nag-aaway-aaway tayo. Pag ikaw gusto mo mag-hikaw, paglalaban mo hikaw. O na-share ko sa preaching namin kanina, sa Sunday school namin kanina, for 5 years ako naglilingkod sa Panginoon, naghihikaw pa ako. Bautismado na ako nun. Tinatago ko yung hikaw ko. Pagpasok ko dyan, bababa ko, hubarin ko. Upo ko dyan. Alam mo, kabanal-banal. I-preach pa ako nun, babalik uli. Paglabas. Ay, sasabihan ako ni Meme, sa kanila, well. Mali yan, kapatid. Sasabi ko, sige, hanapin mo sa Bible kung nasaan yung sa Bible ba ang nag-ikaw. O, argument tayo. Mahilig tayo sa debate, di ba? Kahit anong laban mo sa akin, dyan, wala sa Bible na ikaw. Decency, walang ikaw dyan, tigilan mo ko. Ang sabihin sa akin, bakit si Kristo naghihikaw? O, wala. Ayawan na, tanggalin ko na. O nga na, hindi pala siya naghihikaw, hindi pala siya nagtatato, hindi pala siya nag-iinom, hindi pala siya nagda-drugs, hindi pala siya nagmamariwana, hindi pala siya chismoso, hindi siya maninirang puri, hindi siya demonyo. Banal po siya. Amen? Tama? Ang pamarasan po natin, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Hindi si Pastor, hindi si Ma'am Cha, hindi si Brother Jomar, hindi si Sister Grace, hindi si Sister Princess, hindi si Brother Ramil, hindi si Brother Rafi, hindi siya ang pamarasan. Wala. Ang pamarisan natin, Panginoon. Kasi sila, ang pamarisan po nila, Panginoon Jesus. Kaya tayo, titingnan po natin palagi, we are in the process of being holy. Laging tatandaan, tayo para tayong software ng computer. Ang software ng computer was designed to do his purpose. Halimbawa, Facebook. Anong trabaho ng Facebook? For communication and advertisement. For business and for personal use. Kapag yan na-compromise, ano mangyayari? Di ba nalagay out lahat ng account natin, tapos nagwala yung mga tao? Lagin mo. Change password agad. Kinakabahan kayo, di ba? Because it was compromised. Di ba? Ganon din po sa atin bilang likod ng Diyos. Tayo may purpose. Ang purpose mo, gumawa ng mabuti. Pagmamahal, kasama na yung pagpapatawad. Pero once na na-compromise yung purpose mo, aatakihin ka ng pride, aatakihin ka ng diablo, aatakihin ka ng sarili mong kagustuhan, boom, wala na. Masishaken na yung purpose mo. Di ba, Brother Cardo? Tama? Yung purpose mo, dapat nakikinig ka. Pero kung kumapatak ang mata mo, gumagano na, nilalabanan yan. Kasi, ano yan eh, virus yan eh. Tama? Hello? Tama? Kasi ganun yan eh. Communication yan eh. Preaching, there's a preacher, and there is a listener. If you are sleeping, you are no listener. Di ba? Amen? Ito na. Di ba, amen? Nakapakasimple na argumento. Napakalinaw. Tama? Di kayo matutulog sa akin kasi tititigan ko kayo. No? Malayo pa kami, galing pa kami ng darangan. Dapat, pag galing darangan, respeto natin yung time. Respeto natin yung biyahe. Si Pastor Bong, sila Charles, irit pa ng binyahe nila. Kaya yung salita ng Diyos, dapat ninanamnam yan. Amen? Amen? Preach on? Mga hanggang alas 4. Again. Our response to one another should to forgive one another in kindness and compassion according to Ephesians chapter 4 verse 32. O paki-flash nga po niya sa ating screen. Ephesians 4:32. Baka sabi nyo,
Galing lang sa opinion ko yung tinuturo ko mahirap na. Baka by the book tayo Ephesians 4:32. Baka by the book, mahirap na. Baka tinuturo mo yung Brother Del because that is your subjective ka, boy. Sasabihin sa akin, no? Tingnan natin, Ephesians 4:32. Pakitingin. Ephesians 4:32. Natulog na pala yung ano. Tawag ko, dito ako tumingin. Ephesians 4:32. And be ye kind one to another. Another one. Another. Yung katabi mo, another one, di ba? Tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Yung pagpapatawad, ginagawad mo yan, hindi para sa kanya lang. Ginagawa mo yan, kasi pinatawad ka para kay Jesus Christ yan. Amen? Amen? Nakalimutan niyo yan. Gagaling niyo sa Bible Ako nga, kukunti lang alam kong Bible verse Pero ito, Ephesians 4:32, lagay niyo sa alam niyo. Pag nagalit kayo, basahin niyo ulit. Okay? Amen? Ganyan po yun. Maging mabait ka sa iyong katabi, sa iyong kasama, sa ibang tao, tender-hearted, malambot na puso Meron talaga magpatawad pag matigas ang puso. Totoo yan. Kahit kumain kayo ng karne ng baka, natay mo na hindi iniinit yan, hindi niluluto, matigas siya, masakit sa ngipin. Kami nga ni Pastor, nahirapan kami kahit nangunguya namin, hindi ma-digest ng aming tiyan yung baka Tama? Amen? Kahit dito luto na yun. May problema pagka matigas yung bagay na hindi kayang durugin. Amen? Kaya yung pag-ibig at pagpapatawad hindi magagawad sa isang tao hanggat hindi pa malambot ang puso. Kailangan ba natin ng pressure cooker? Pwede ba? Dapat pala, Pastor, pag may magkaaway sa church, ilagay sa Bartolina. Di ba? Bartolinahin. Pagka Bartolina, ewan ko lang kung hindi yan lalambot sa tapat ng araw, tapos gawa sa bakal ng kulungan. Di ba? Kahit matinding araw, mamaya, sa Pastor, ba't ilang kami, Pastor? Ba't ilang? Magdadating yun. Tender-hearted na yun. Tama? May tender-hearted na yun. Di ba? Magpapatawad na yan. No? Kidding aside, totoo po yun. Hanggat matigas ka, hindi ka magpapatawad. Kasi pag matigas ka, marami ka naiisip. Palaging ikaw ang tama. Palaging ikaw ang walang mali. Palaging siya ang may mali. Alam niyo sino nagwawagi dyan? Yung unang magsasorry. Kasi siya yung unang nagtanggal ng bigat Abala kayo kahit ayaw mo kong patawarin. Brad, sorry na. Pati na tayo. Sige man, pati na tayo. Isbog. Di ba? Mag-sorry ka na. Pag nagsabi bahala na siya. At least nag-iwan ka na. Tapos, i-close niyo na yung away. Tigilan mo na yun. Labas ka na dun. Kasi mahirap sa atin, nagsorryhan na, babalikan niyo pa. Tapos may dadating sa'yo, nagbati na kayo? Bati na kayo? Bati na kayo? Ano sabi? Ay, mali, dapat din yung, sipain yan. Sipain niyo yan. Nagtanong, bati na kayo? Bati na kayo? Oo, bati na kayo. Ano nangyari? Ito sabi sa akin kasi, tumo, kala bait-bait yan, dito talaga ano yan. Sipain niyo yan, yung tao na yan, lumalapit sa inyo. Loko yan, nagpapasira yan, nagpapalala yun. Palabasin mo, sumbukot takit basta, sinisiraan mo na naman si ano ha. Tama? Amen? Amen? Amen mo ba? Amen? O, di ba? Church split may happen when someone seeks to manipulate people. Ayan na. Ito yung medyo dark. May nagmamanipulate. Yung nagmamanipulate, sipain nyo. Sipain mo. Yung nakakatulong sinasabi mo. Nakakagulo ka, nakakadagdag ka. Unang-unang nilapitan, sino hindi magmamanipulate sa inyo, pastor nyo? Totoo yun. Totoo po yun. Nalapitan niyo ba, pastor nyo? O nainis na rin sa inyo kasi paulit-ulit kayo. Totoo po yun. Wala namang, alam nyo, masarap sa buhay natin bilang lingkod ng Diyos. Napakadikit ng pastor natin. Alam mo, yung tayo, marami na tayong gawain, yung pastor, approachable. Hindi maere. Hindi yung, wait lang. Siya pa yung gumagawa. Siya pa yung humahanap ng butas, magkaroon ng appointment. Bakit? Tayo yung lumapit sa pastor. Bakit tayo lumapit sa pastor?
Ayaw nyo makorek. Nga, matigas pa ang puso. No? Ngayon, it may be that there is pride in rule-keeping, and those who may be that one interpretation of non-essential and obscure doctrine is emphasized and used as a measure. Mahaba po ito. Sa madaling salita, kahit principles, kagalingan mo sa pagtuturo, o kahit ano ka nakatagal isang miyembro ng simbahan, hanggat hindi ka marunong magpakababa, hindi talaga kayo magkakaayos. Amen? Kaya ko nabanggit yung church. Masaya pa eh. Pero once na lumala yung mga tinatago ninyong problema, ano gusto niyo magkamplastikan? Amen? Napahiningi na po. Sabi, Pastor, ay, ikaw preacher ah. Ay, sige, ako na. Ano kayo pipreach ko? Very good. Naka-ready yan. Hello, Mother Church? Mother Church? Mother Church, no? Amen? Hindi. No? Mother Church? Mother Church? No, Mother Church? Mother Church natin si Pastor. Amen? Mother Church. Anong lakas natin kumpara sa ibang church? Na anak, magpapasiliti tayo ng Bibles ko ng unang-una nyo i-reconcile yan. Unang-una yung ayusin yan para pagdating sa gawain, yun yung ibibigay nyo sa Diyos na paglilingkod. Tama? Ang galing-galing mo, pero away mo to. Yung pianista, hindi ka na alam kung saan ka pupunta, may kaaway ka rin dito. Patago ka, nakaganon ka na. Diba? Also, to be considered is that not all who sit in the church week after a week laging tayong hindi totoong Kristiyano na kahit palagi tayo Sunday by Sunday every Sunday you are attending church. Tama po ba? Yung mga tao tumitingin sa atin. Tinitingnan niya na ikaw ay lingkod ng Diyos. Sino ba magke-question sa atin? Panginoong Jesus. Paglilingkod mo. Alam ng Diyos kung anong dinadala mo. Pero paglabas mo, tinitingnan sa iyo ng tao, ikaw. Amen? Eh dapat ibigay nyo na yan. Ibitaw po ninyo yan. True and false by the fruits they produce. Isasabihin ng isang kapatid, ba't ako magsasorry dyan? Ba't ako maikipagdate? Eh siya naman, salbahay naman talaga, kitang-kita mo naman yung kanyang ugali. Tama? Magaling tayo mag-reasoning. Matalino tayo dun eh. Hanggat maaari hindi tayo mag-first move. Tama? Matalino eh. Hindi ka yung unang gagawa kasi ikaw yung unang mukhang mahina. Tama? Mali po. Ang Panginoon Jesus, siya po yung unang-unang nag-move. Ano unang ginawa niya? Minahal ka niya. Pinakita niya ba yung kahinaan niya sa pagmamahal? Hindi. Mas lalo niya ipinakita yung kanyang kadakilaan yung nagmahal siya nang hindi dapat mahalin. Amen? Kaya ibig sabihin, may taong kaaway mo na hindi karapat-dapat bigyan ng pagpapatawad, eh dapat mong patawarin. Dahil gano'n din ang Panginoon sa iyo. Amen? Ultimately, each local church is made up of individual members and how those members live affects how the church functions. Tayo mga kapatid, lagi yung tatandaan, pag may issue sa loob, mararamdaman ng gawain yan. Lagi nyo maintindihan yan. Hindi pwede nyo ikatwa yan. Sasabihin nyo ganito, bakit hindi sumama si ano sa picture? Hello? Tama? Bakit wala si brother ano sa picture? Di ba picture din yun? Hello? Tama? Ibig sabihin, may impact. Kapag ang tao may iniiwasan, makikita sa picture. Iyon mahirap eh. Meron yung documentation eh. Kapag may documentation at hindi kasama doon yung expected na nandun, may kwento yun. Hello? Tama mo ba? Mas masarap. Si ganyan eh. Nandito si ganyan. Kasi magtatanong, bakit hindi sumama si blah blah blah?
tanungin mo si ano, hindi ako. Di ba ganyan tayo? Meron tayong gumana, hugas kamay, si ano, di ba? Tama? Pero dapat ang gawin natin, bago natin sagutin yan, mag-concern na tayo, magsabi na tayo sa pastor. Pag ano sabi ng pastor, ayun na yun. Tama? Huwag nating sarilinin. Minsan, bida-bida talaga tayo, no? Normal yun. Bida-bida. Make sure yung pagkabida mo, tama. Kasi pag alanganin yung bida-bida mo, baka mapalala mo lalo. Tama po ba? Amen. Okay? Siguro, tapusin ko na to. Sobra na. Masyado ng maraming puso na napunit, no? Napunit, no? Sana paglabas dito, pagalingin na lang ni pastor. Si pastor na gusto ko lang, mangkamot lang ng puso. Yan, the causes of division in the church are many. So, marami pong rason ng pagkakaroon po ng division. No? Ako, hindi na natin inaantay pa na magkaroon na si JC, doon na mag-church sa ibang church. Si Kuya Rapi, sa iba na mag-church. Kasi natisod kay Richard. O, di na natin antayin yun eh. Kapag nararamdaman mo na, di ba, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Pag inuubo ka, di ba, baka lumala. Magpa-check up na. Uminom na agad ang gamot. Ganun din sa gawain. Kapag may naramdaman kang awkward, something off. Di po ba? Pag may something off, may napansin ka na, doon na tayo pwedeng umentra. I'm not saying, magpumasok ka, gano'n, ano issue? Chismosa ka nun. Ang dating nun, chismosa ka nun, para gusto mo lang kumuha ng ano. Iba kasi yung may simpatya, may empathy, may makikita yun. Makikita sa tao yun. May taong chismosa lang talaga. Uy, ay chismis ako. Ano yung chismis? So, ano nag-aaway? Ano talaga? Ano nangyari? Sabi ko na nga, babe. Kaya nga yun. Starbucks tayo. Ano? Hindi ganun. Mali po yung. Kaya sa amin sa church, pag gano'n, KJ talaga ako eh. Ano yan? Kasi sabi mo, o bakit nakita mo? O, tigilan yan. Nungkot ako. Sasabihin sa akin. Ikaw, KJ ka talaga, dahil mo sinusabi. Tigilan niyo ako. Nandito ako, mag-chismis ako. Doon ka sa CR. Okay, rito. Kasi hindi nakakatuloy yung pinag-uusapan ninyo. Nare-rebuke na talaga ako. Ewan ko ba, kailangan na siguro kapalan yung mukha ko sa mga ganyan. Yung introduction pa lang, papuntang chismis na, di mo pa alam. Wait lang, konperma mo muna. Sino nagsabi? Lagi na ako nagaganon. Kasi uso po yun. Usong-uso yun. Di ba nasa Bible yan, yung mga gossipers, mga whisperers, yung maninira, mga backbiters, di ba yung mga mga backstabbers, di ba? Mga kapatid, huwag naman tayo hipokrito. Yes, we are church members, we are Christians. Pero may mga ganyan pa rin. Nandiyan sa loob, nasa likod mo. Gumagano-gano pa kunyari. Di ba? Minsan, iniilan pa. Sumisigaw pa. Di ba? Pero yung pala yung naninirang puri sa inyo. Ayusin nyo na yung problema nyo na yan. Amen? Christ. But ultimately, the main reason of a church split is that someone has taken his focus off Jesus Christ. Kapag nalayo na yung focus mo sa Panginoon, you are attending church hindi na para kay Lord, para na sa ibang tao, para na sa may ine-expectang mangyayari sa loob, iba na yun. Are you still excited when you heard, uy, magsa-Sunday na. Uy, Sunday na, church na. Excited pa ba kayo? Ito, hindi nyo kailangan sagutin ito ng amen. Iiwanan ko sa inyo ito. Are you still excited na mag-church sa Pilgrim Bible Baptist Church? Gaya nung una kang nag-attend dito. Pagkumparahin mo yung dating ikaw na naglingkod, bagong ligtas, na-encourage, binotivate ng mga leaders, compared today, na marami nang may question sa ginagawa. Tingnan mo. Kamusta niyo yung dating ikaw na sobrang init mo sa gawain? Na sobrang rugdug mo sa gawain? Na gusto mo lahat ng gagawin mo mag-glorify si Lord? Compared today, that you are attending the church services dahil Sunday lang. Sana maibalik po ninyo yan. Maibabalik po yan sa pamamagitan po ng pagpapatawad. Unang-una yung palambutin ng iyong puso, mga kapatid. Mahirap pong maglingkod na hindi po tayo iisa. Maganda yung tinuro ni Sister Grace, yung about sa cells.
Yung cells po, hindi siya nadi-divide. Pero nagmumultiply po yan. Pag siya po dumami, kinoklone niya yung sarili niya. Dumadami, dumadami, dumadami. Ganun po dapat yung paglago natin sa gawain bilang lingkod ng Diyos. Hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Magmumultiply lang po tayo. Dadami yung replika ng simbahan ito. Dahil ito yung tinitingala ng ibang naunang simbahan na galing dito. Kaya dapat sa inyo, mga kapatid, ehemplong dapat gayahin ng mga sumunod na simbahan dito. Amen? Kasi kayo ang pinaka-main. Amen po ba? Yung mukha ng Pilgrim Bible Baptist Church na dapat nagmamahalan. Nagkakapatawaran. Amen? Sana hindi masayang yung mensahe ito sa inyo lahat, no? And take note of Ephesians 32 by yun yan. Mga kapatid. Tawagin ko na lang po si Pastor Bong to pray. Let's pray. Our gracious and Heavenly Father, we thank you so much sa hapon ito. Thank you sa iyong mensahero at mensahe niyo po pinadala sa hapon ito. If God is speaking to our hearts right now, feel free to come. Ask God's help. Ask God's direction. Is there any dispute? Within me, is there any immaturity, carnality, worldliness? Why not try to settle it to God? Replace it with God's affection one to another. Replace it with maturity. Replace it with sound doctrine. Biblically, is it what the Lord's words? Is it nais ng Panginoon sa buhay natin? Yan ba'y sinabi ng Panginoon? Is it godly? Is it Christo-centered? Nakasentro ba ito sa Panginoon natin? Is this God is reminding you, you're feel free to come, kneel down, and go to prayer right now. Sa amin pa samantalang pag-regulate natin yung kapatid sa amin, mga kapatid po namin ang ginabalasin ng karamdaman ko yung mga kapatid po namin lagi ito bigyan ng talinuhan at sa mga kapatid po namin kung saan ay relationships, pag-aaral, negosyo, trabaho, problems that they have. At yung mga kapatid namin ang karamdaman, pag-alingin niyo po ang Diyos. At sa amin po samantalang ang bawat sa amin tapat at patuloy na delikod sa inyo hanggang sa dalawang pagod. Sa pagdating sa Kristo, sa amin